The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus answered the Jews, "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason, they tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. Jesus answered and said to them, "Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For what he does, the Son will do also. For the Father loves the Son and shows him everything that he himself does, and he will show him greater works than this, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whoever he wishes. Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all may honor Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here when the dead will hear the voices of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave to the Son the possession of life in himself. And he gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan mayroon hong bumisita sa akin na dating kasama ko sa seminaryo, dating seminarista. At matagal na ho kaming hindi nagkita. Nag-state so siya at bumabalik-balik sa Pilipinas pero hindi ko kami nagkita. Pero minsan bumisita ho sa akin. So nagkamustahan at tuwang-tuwa sa isa't isa dahil nagkita rin finally. Mahabang panahon. At kinamusta ho ako, tanong ho niya, kamusta na, Father, yung buhay pagkapari? How's life as a priest? Hindi naman ho bago sa akin yung tanong na yan. Palagi ho kong naririnig, no, tinatanong ho sa akin, Father, kamusta na ho yung buhay pagkapari? At sagot ko madalas, Kuya, mas okay yata yung buhay seminarista. Mas okay yung buhay seminarista kaysa buhay pagkapari. Sabi ko sa kanya, di ba, nung seminarista tayo, napakasimple na ng buhay. Dadasal, aral, kakain, matutulog, konting trabaho, at maraming laro. Very ideal, very structured. Yung buhay seminarista, very secured. At sabi ko pa sa kanya, ngayong parin na, parang dati lang din, pero medyo nararamdaman yung bigat ng ministries. Merong mga sacraments, kailan mo mag-celebrate ng sacraments. Nandiyan yung mga opisina, no? Yung challenges o yung hamon ng opisina, at kailangan mo ring tugunan yung mga pangangailangan ng kumbento. Kaya alam mo, Kuya, minsan parang naramdaman ko na rin yung pagod. Napapagod na rin ako.
Tinawanan ako nung kaibigan kong dating seminarista. Sabi niya, tumatanda na tayo. Parang nilabas ko yung kunting hinaing ko, no? Sa kaibigan kong seminarista. So pagkatapos ko ng kwentuhan, nagpaalam na rin ho. Sinamahan ko sa parking area. At pagbalik sa kumbento, meron ho akong nakasalubong na isang matandang babae. Kakilala din ho. At ngumiti ho siya sa akin. Binati ho niya. At nakita ko yung matiwasay na mukha ng matandang babae. At simple lang ho yung pagbati niya sa akin. Good morning po, Father. Good morning po, Father. Nakangiti. At bigla ho akong napatigil. Sabi ko sa sarili ko, Lord, ang bilis naman ng sagot mo. Ang bilis naman ng sagot mo sa konting hinaing ko sa buhay. Bakit ho? Kasi kakilala ko rin ho yung matandang babae. At alam ko na yung babae ay biyuda na ho, maraming anak, at problemado sa kanyang mga anak. At minsan, nagkaproblema na rin sa kanyang negosyo. Pero sa kabila ng lahat, ay nandun pa rin hong ngiti, matamis na ngiti, at matiwasay na mukha sa matandang babae. Na para bang sinasabi ng Diyos sa akin, ayan, mas mahirap yung buhay niya, pero nakangiti pa rin. At yung dahilan lang kung bakit nakangiti pa rin yung kakilala kong matandang babae, dahil sa malalim at matibay na pananampalataya sa Diyos. Yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Yung kanyang pag-asa sa Diyos. She finds courage to face life in God and even finds life in God despite the difficulties that she has. Kaya parang magandang paalala para sa akin at magandang paalala din ho para sa atin. In God, there is hope. Sa Diyos ho yung ating pag-asa. Sa Diyos ho yung ating lakas. Sa Diyos ho yung ating kapayapaan. Sa Diyos yung ating kaligayahan. At sa Diyos ang ating buhay. Na yun po yung sinasabi ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Very consoling yung mga pagbasa ho natin. Sa unang pagbasa, sa libro ng Propeta Isaías, sinabi, In a time of favor, I answer you. On the day of salvation, I help you, and have kept you and given you as a covenant to the people. At hindi ho nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Very consoling yung salita ng Diyos. Very consoling yung kanyang pangako para sa atin. At ganoon din po, yung sinabi ng ating Panginoon, very consoling din po para sa atin. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation. Kung sarili lang ho natin, ay talagang mahirap ho, no? Medyo mabigat ang buhay. At marahil hindi ho natin kayanin yung buhay o yung misteryo ng buhay. We cannot be secured with the things that we are clinging to right now, which we think are offering us security. Lalong-lalo na sa panahon natin, na talagang medyo mailap yung tinatawag na security and peace. Di ho ba? Napakailap. O ngayon, yung reality ho natin, merong giyera. At dahil merong giyera, tumataas na naman yung presyo ng gasolina. At dahil tumataas yung presyo ng gasolina, mahihirapan din ho tayo sa ating mga gastusin. Pero sa kabila ng lahat, sana ho, huwag lang mawala yung presensya ng Diyos. Ramdam pa rin ho natin yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya parang magandang paalala sa atin, kumapit lang po tayo sa Diyos. Ang Diyos, yung ating konsolasyon. Ang Diyos, ang ating gabay at lakas.
Nang sa gayon ay maharap ho natin ang buhay, ang misyon ho natin sa ating buhay ng may kapayapaan at kagalakan. Kaya hindi lang ho natin sasabihin, maraming hamon, kaya ko ito. Pero sana sabihin ho natin, maraming hamon, kaya ko ito. Dahil una sa lahat, kaya ng Diyos. Kaya nga ho, kung meron din hong mga kamusta ho sa inyo, pag dinanong din ho kayo, kamusta na? Sana masagot din ho natin. Mas okay ako ngayon dahil may buhay pananampalataya.